Ipinatawag ni Kuya sina Stacy at Joanna sa confession room. Stacy at Joanna? Gusto ko lang sanang balikan yung nasaksihan nyo kagabi. At anong naramdaman ninyo doon sa pangyayari kagabi sa mga housemates? Ayun po, nung nagsalita po si Ate Klang, bilang leader, syempre kailangan din po niyang magalit. Kumbaga parang kailangan niya maging strict po since siya po yung leader. Isa po siya sa leader and kami hindi din po namin alam yung gagawin namin. Gusto po namin tumulong pero syempre mahirap po pag hindi namin alam yung context po ng kung saan po sila nagkakaroon ng tensyon. Pero parang may part sa akin na gusto kong magsalita and tulungan silang mag-explain na. Kasi nga parang iba yung pino-point out ni Ate Klang. Tapos yung yung sinasabi rin ni Dustin, iba rin. So kumbaga hindi sila nagmi-meet. Pero gets ko rin naman po si Ate Klang na as the leader, kuya, parang syempre nasa iyo lahat din ng pressure, di ba? Sa palagay mo ba may pagkakahalintulad din kayong dalawa ni Clarice bilang tumatayong leader ng kanya-kanyang grupo? Hindi raw po kasi Ate Klang po kasi nabanggit niya po kahapon na hindi siya confrontational and ganun din po ako. Hindi ako confrontational. Ang haba po ng pasensya ko hanggat kaya ko pong bigyan ng chance yung isang tao, binibigyan ko po until ma-realize niya na mali siya, ganun. Pero kahapon kasi sumabog po siya and I feel like nangyari na rin po yun sa akin sa Bini journey namin na parang nalabas ko yung gantong side ko, tong confrontational side ko dahil medyo, alam mo yun, napuno. And feeling ko better din man. Kailangan din naman yun sa isang team, sa isang group and family po. Pag-usapan naman natin yung mga natatanggap ninyo na mga iba't ibang opinyon na mula sa mga netizens o sa mga bashers. Paano nyo ito hinaharap? nung una talagang super affected po kami. As in, lahat talaga binabasa namin. Affected po Tsaka talaga sobrang kami. patol And talaga. sobrang pumapatol po talaga kami. Siguro dahil yung personality natin, very ganun din. Pero nung mga parang nasanay na lang din po kami and mas natutunan po namin huwag na lang silang bigyang pansin. Tinatak na lang din namin sa utak namin na bashing will never define us. Parang it's our hard work, it's our love for what we do. Yun yung magsispeak louder sa long run. Maaari ba akong humingi ng tulong sa inyo? Go po, kuya. Gaya ng ingay mula sa bashing na kanilang natatanggap, ingay ng di pagkakaunawaan din ng bumabagabag sa mga housemates ngayon. Kaya naman para maipaalala sa kanila na mas pahalagahan ng kanilang samahan, inatasan ni Kuya sina Joanna at Stacy na magsulat at magbahagi rin ng pinakamatinding bashing na kanilang natanggap at kung paano nila ito hinarap. Paglabas ng confession room at matapos makapagsulat sa board ay agad na tinipon ni Joanna at Stacy ang mga housemates para magbahagi. Si Kuya, tinanong din kami kung ano ba yung pinaka tumatatak sa amin na negative na sinasabi sa amin ng mga tao, personally. So sa akin, eto, walang kwentang leader. Walang kwentang leader kasi feeling ko, ngayon lang sila nakakita ng, alam mo yung sobrang outgoing, na hindi nila nakikita yung strictness. Kumbaga wala silang nakikita ang ganun sa akin. Di ba parang ina-expect nila, meron silang image na kapag leader ka, seryoso ka dapat. Gawin mo yan. May ganun sila di ba? Pero, ako kasi leadership isn't about strictness, di ba? It's about guiding your members with heart. Diba? Ako kasi, mas gusto ko and mas sinusunod ko yung mga taong minsan lang magalit. Kasi once lang magalit sila, ibig sabihin, may reason, may pinanggagalingan. Pero kasi ang maganda kasi sa group ko, sa Bini, alam nila kung paano makinig. Diba? Parang, at alam ko rin kung paano sila pakinggan. Yun naman yung importante. And sobrang gets ko kahapon si Will and Ate Klang. Actually, kahapon pinigilan ko ng iyak ko, pero naluluha na rin ako kasi parang sobrang relate talaga ako. Na parang, syempre, nasa akin yung pressure. Minsan, mami-misinterpret yung thoughts ko. Paano ko siya i-control? Katulad na sabi ko kanina, bashing will never define us as a group. Will never define me. Mas nakakagana. Ako, personally, na-inspire po ako na gawin yung best ko kahit na po may mga ganong comments tungkol sa akin. Diba? It's our hard work. Yung love ko sa ginagawa ko, love for my members. Yan yung mapapansin in the long run. And gusto ko lang yun i-share na basta gawin nyo lang yung kung sino kayo, pakita nyo lang sa tao kung yung totoong kayo.
yung mga tao na yung magtatanggol sa inyo, sa mga magagandang nagawa nyo. Nakita ko po yung growth nila. Nakita ko po kung gaano sila nag-mature from the coconut nut era. Yung substance po nila, yung values nila. And at the same time, kita ko kuya na sobrang strong na nila and nakaka-proud yun. So ako naman, eto, snobber daw. Ako talaga, very jolly, ganyan, very nag-hi ako sa mga tao, ganun sa mga blooms, todo. Ganun talaga ako, as in. Pero, nung nagkaroon lang ako ng experience before, na parang 3 lang kaming members yung pinapunta sa mga blooms. Parang, hi, hello, ganyan. Tapos parang nag-hi ako sa isang bloom, parang sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, parang nag-sign siya ng hindi ikaw, siya. Gumano siya. Sabi kong ganyan, parang, okay. So parang super, simula nung araw na yon, super na-hurt ako, gano'n. For me, it's very admirable na shinare nila sa amin yung mga pambabash sa kanila, and I think it just makes them more human. Kahit sobrang galing na tao pa rin. Simula nung nangyari nung araw na yon, parang nagkaroon ako ng ano bang tawag dito, na parang nahihiya na tuloy ako mag-hi. After nun, nakakabasa na ako ng ganyan. Pero dead man naman kasi syempre, andun yung thought na baka nga talaga mukha akong snobber kasi sa experience na yun. Pero they will never define us kasi mas kilala namin yung sarili namin. Susunod,